Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 18, 2025, Saturday. Mas lalo pang lumakas si Bagyong Ramil at ito ay opisyal ng isang tropical storm. May pagbabago sa galaw nito at bumaba ng konti ang direksyon kumpara sa forecast kahapon. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang sentro ni Tropical Storm Ramil ay tinatayang nasa layong 305 kilometers sa silangan ng Juban, Sorsogon. Ito ay may maximum sustained winds na 65 kilometers malapit sa sentro, bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour at central pressure na 1000 HPA. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang lawak ng malalakas na hangin ni Ramil ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro, kaya't posibleng maranasan ang masungit na panahon kahit hindi direktang tatamaan ng mata ng bagyo. Dahil dito nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na nagpapahiwatig ng gale force wind sa loob ng 24 hours sa Camarines Norte, Catanduanes at hilagang bahagi ng Camarines Sur. Sa antas na ito, inaasahan ang hangin na nasa pagitan ng 62 hanggang 88 kilometers per hour at may minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian, partikular sa mahihinang bubong, lumang billboard at mga nakalaylay na sanga. Samantala, ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na nagbabala ng strong wind sa loob ng 36 hour ay nakataas naman sa mas malawak na lugar, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, silangang bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Tarlac, silangang bahagi ng Pampanga, Hilaga at silangang bahagi ng Quezon, kabilang ang Pudillo Island, ang natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Ticao Island, Northern Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Sa ilalim ng number 1, mararanasan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour na hangin at maaari pa ring magdulot ng minor to moderate na impact sa buhay at ari-arian. Sa pinakabagong heavy rainfall outlook naman na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil kay Bagyong Ramil, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na pag-ulan sa Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng maranasan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate, Samar at Biliran. Bukas, tataas ang mga pag-ulan sa hilagang silangang Luzon, 100 hanggang 200 millimeters sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur at 50 hanggang 100 millimeters sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Paalala, maaaring mas mataas pa ang aktual na buhos ng ulan sa bulubundukin at matataas na lugar at maaaring lumala ang epekto kung basa na ang lupa mula sa naunang pag-ulan. Sa latest track and intensity outlook, mahalagang tandaan na ang mabibigat na ulan, malalakas na hangin at posibleng storm surge ay maaari pa ring maranasan sa labas ng mismong landfall point at forecast cone. Gamit ang kasalukuyang datos, si Ramil ay kikilos pakanluran, hilagang kanluran patungo sa Central Southern Luzon. Sa track na ito, may posibilidad na dumaan sa Catanduanes ngayong hapon o gabi bago dumiretso sa silangang gilid ng mainland Bicol. Pagsapit ng umaga bukas, mataas ang tsansang dadaan malapit sa Vinsons, Camarines Norte at sa Pulillo Island. Pagkatapos ay iikot pahilagang kanluran para sa posibleng landfall ulit sa Aurora o Isabela. Pagkatapos tumawid sa kabundukan ng Northern at Central Luzon, lalabas sa West Philippine Sea sa hapon o gabi, bukas at inaasahang lulusot palabas ng Philippine Area of Responsibility pagdating ng Monday sa umaga kung hindi man sa tanghali. May posibilidad ng northward o southward shift. Kung aangat pahilaga, mas tatamaan ang Cagayan Valley at Babuyan Channel. Kung bababa naman, mas hihilahin ng core papuntang Quezon, Central Luzon Corridor. Dahil dito, manatiling nakatutok sa susunod na advisories kung saan maaaring itaas o ibaba ang wind signal. Sa intensity, may sapat na init ng dagat at mid-level moisture sa Philippine Sea para magpatuloy ang unti-unting paglakas. Hindi inaalis ang posibilidad na maaaring severe tropical storm
bago ang landfall. Habang tumatawid sa kalupaan, maaaring manatiling malakas o bahagyang humina depende sa haba ng oras sa kabundukan. Paglabas sa West Philippine Sea, may chance ng re-intensification kung sapat ang layo nito sa baybayin at kung hindi ko kontrahin ng shear. Sa practical na paghahanda, ituring ang senaryo na higher end tropical storm upang hindi ma-underprepare. Para sa lagay ng dagat sa loob ng 24 hours, rough sea sa silangan at hilagang bahagi ng Catanduanes, hilagang bahagi ng Camarines Sur at Camarines Norte, silangang bahagi ng Cagayan at Isabela at silangang bahagi ng Pulilio Island kung saan posibleng umabot sa 4.5 meters ang taas ng alon. Mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Sa northeastern seaboard ng Aurora at silangang bahagi ng Babuyan Island ay posibleng umabot sa 4 meters ang alon. Sa Batanes, natitirang bahagi ng Aurora, Cagayan, Babuyan Island at Pudillo Island at hilagang bahagi ng Northern Samar ay 3 meters. Sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, silangang bahagi ng Albay, Sorsogon, Eastern Samar at natitirang bahagi ng Northern Samar ay posibleng umabot sa 2.5 meters. Sa La Union, kanlurang bahagi ng Pangasinan at Northern Samar at silangang bahagi ng Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island, Surigao del Sur at natitirang bahagi ng Quezon ay posibleng umabot sa 2 meters. Pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na bangka na wag munang pumalaot hanggat hindi bumababa ang lakas ng hangin at alon. Ang magiging lagay ng panahon natin ngayon sa Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte ay maulap ang kalangitan at maulan dahil sa epekto ni Tropical Storm Ramil. Kaya posible ang flash floods at landslide kapag tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa natitirang bahagi ng Bicol Region, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar magiging maulap din ang kalangitan na may malalakas na hangin at pag-ulan dahil sa epekto ni Bagyong Ramil. Posible ang flash floods at landslide due to moderate and heavy rains. Sa Metro Manila, Cagayan, Batanes, Apayao, rest of Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, and the rest of Visayas magiging maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa trough ni Bagyong Ramil. Posible din ang flash floods at landslide kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa at sa Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan dahil naman ito sa localized thunderstorm. Muli, paalala ng Pag-asa, hindi dapat maliitin ang bagyong ito kahit hindi direktang dadaanan ng mata ng bagyo ang ating lugar. Malawak ang saklaw ng ulan at hangin ni Ramil, kaya marami pa ring lugar ang maaapektuhan ng masungit na panahon. Huwag nang hintayin lumala pa ang sitwasyon bago maghanda. Siguraduhing matibay ang bubong ng bahay, itabi ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin at alamin ng pinakamalapit na evacuation center. At dito sa ating channel, patuloy tayong magbabantay at magbibigay ng real-time na update tungkol sa kalagayan ng panahon at bagyo. Manatiling alerto, kalmado at patuloy po tayong mag-ingat.